Sa ngayon, nagpapatuloy yung kanyang mga anak. Yung kapatid na Junjun, kasama ko na po yan noon. Ano po? Maliit pa siya. Tumatawid kami sa Lahala. Kasama ko siya. Maliit pa siyang bata. Hanggang ngayon, purihin ng Panginoon. Ano po? Now, darako na po tayo sa pinakamalagang bahagi ng salita ng Diyos. Tayo po muna dumulog sa pananalangin. Amang banal, purihin ka Panginoon. Salamat po. Narito na po nakahain ang iyong mga salita. Ang aming dalangin, Ama, bago po namin pagsalusaluhan. Pagpalain mo po sa puso ng bawat isa. Buksan mo po, Panginoon, ang aming mga pag-iisip. Buksan mo po ang aming kalooban. Pagalawin mo po ang pagkilos ng banal na Espiritu na makita po namin, Panginoon, ang katotohanan nais mo po sa aming mga buhay. Bless mo po kami lahat. Gayon din ang biyaya ng iyong mga salita. Pagpalain mo po habang pinagsasalo-saluhan po namin. Sa pangalan namin, Panginoon Kristo. Amen. Amen. Alam po ninyo, nung araw, pag may nakita kayong tao na may tato, nung araw, nilalayuan yan. Nilalayuan, kinatatakutan. Pag mag-apply ng trabaho yan, 100% hindi matatanggap. Yan po nung araw. Na po? Nung nasa Manila ako, gumagalaw ako lagi, bandang Cubao. Nakikita ko po yung mga nagpapalimos na mga babae. Maliliit lang sila. Pero naka-long sleeve. Yan. Mga igorot. No? Karamihan sa kanila, pag tinanggal mo yung kanilang mga manggas, tad-tad ng tato yung kanilang mga kamay. Ano po? So, siguro nakita ninyo na minsan inano sa television kay Cara David yata yun. Yung kanilang matanda na nagtatato, hinahampas na ganyan. Mga original sila. Ano ba? Now, paglipas ng panahon, umabol sa akin yung aking ina, galing dito sa Coron, punta ng Manila, saka ko napagmasdan yung kanyang kamay. Kaliwang kamay, mayroong tato. Ano po? 4 na letra. Malalaki. Nakalagay, EBA. E-B, as in boy. E-B-B-A. EBA. Tapos, lagi kami sa simbahan, lagi kami sa church. Tapos sabi ko sa kanya, Nay, bakit mayroon kang tato? Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi ko rin alam eh. Basta nakita ko na lang, mulat na lang kaisipan ko, mayroon na akong tato. Yun. Lahat kaming magkakapatid. Lahat nga sila. 11 sila, namatay na yung isa, pero lahat sila, mapalalaki, mapababae, may tato. Eba lahat. Sabi ko, anong ibig sabihin yan? Hindi ko alam. Sabi niya ganyan. Isang bagay lang, sabi niya ganyan, ang nasabi sa amin, panlaban sa masamang espiritu. Panlaban sa demonyo. Yun.
Sabi ko sa kanya, tanggalin natin ay, hindi maganda. Kasi pag nasa loob tayo ng church, may tattoo kang ganyan, nakikita. Ganyan, Kristiyano tayo. Sabi ko sa kanya, hindi na tayo dapat magmarka sa katawan. Sabi ko ganyan. Hindi siya kumibo. Bumili ako sa butika ng mantika de papel. Alam niyo mantika de papel? Aksido. Diba? Tapos, nilagay ko may nilagay akong stick na parang may ano siya sa, tsaka inilagay kong ganyan, sinawsaw, nilalagay ganyan. Nakikita ko, naawa ako sa matanda kasi bumubula eh. No, kumukulo pag tumama sa kanyang balat. Pero tinitiis niya. Diba? Hanggang sa matanggal. Kita ko rin, natatanggal yung kulay itim eh. Na nandun, yung tatak, kulay itim, natatanggal. Yun. Pumapaibabaw. Now, natanggal nga, nagpiklat. Pero yung piklat, may letra na rin. At least, wala na yung tato. No? May letra rin, yung piklat. Nakapiklat. Yan po. So, now, yung ating tema, ang sabi ng Biblia, na po, Romans chapter 12, verse 2, huwag kang umayon sa sanglibutan. Mag-iba ka. Yan ang nabasa natin kanina. Di ba? Mag-iba ka. Ayan. Ang ating topic, ayan na nga. Ayan. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, ano pa, kalugod-lugod, at ganap, perfect, sa kanyang kalooban ng Diyos. Na po? Now, magpapasimula ako sa isang katanungan. Ano ba ang kahulugan ng katagang Kristiyano? Ha? Ano ang kahulugan ng katagang Kristiyano? Sa marami ang kahulugan nun. Kasi binyagan ako eh. Diba? Pag hindi ako binyagan, pues, Muslim. Diba? Ayan, mga Muslim yan. Pumunta ka dyan, no, makikita mo yung mga nagtitinda ng mga appliances dyan. Ayan. Mga hindi binyagan yan. Mga Muslim yan. Yan. So, napupunta ang kahulugan ng Kristiyano sa lahi. Hindi ba? Sa katauhan. Sa lahi. Hindi na doon sa pagkakaroon mo ng kaugnayan personal sa ating Panginoong Hesukristo. Kaya ka tinawag na Kristiyano dahil nasa iyo si Kristo. Yan ang sabi ng Biblia. Na po, ang sino man tumanggap sa Kanya, pinagkalooban ng karapatang maging anak ng Diyos. Kapag anak ka na ng Diyos, na po, Kristiyano ka. Yan ang ano po dyan. Na po. Ang maraming naging Kristiyano sa sanglibutan. Na po. Ay hindi sila papayag na sila Kristiyano. Kristiyano ang tawag yan. Pero mga carnal Christians. Pag sinabi mong carnal, laman. Na po. Carnal Christian. Yan. Na mga namumuhay sa loob ng sanglibutan at sa layaw ng sanglibutan. Niwala kayo dyan? Maraming Kristiyano po yan. Namumuhay sa sanglibutan. Ay ngayon, araw ng linggo. Kita mo yan, punong-puno, maaga pa, nandun talo pa tayo. Punong-puno, nandun na. Punong-puno po sila. Mga Kristiyano matatawag yan. Pero pag lumabas ng simbahan, doon lang sila naging banal sa mailit na oras. Paglabas, balik sila sa dating buhay. See? Balik sila sa bahagi ng buhay na nasa sanglibutan. Yan po. Alam ba ninyo na hindi na kayo taga sanglibutan?
Pakitaas nga ang kamay. Sino nakakalam na hindi na siya taga sanglibutan? See? Hindi na kayo taga sanglibutan. Hindi ako may sabi niyan. Yung Panginoon mismo. John chapter 17. Ang sabi ng Panginoon na dumadalangin sa kanyang Ama. Hindi ko idinadalangin kunin mo sila sa sanglibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. You see? Kahit nandito ka sa sanglibutan, kapiling mo ang taga sanglibutan, pero mayroon pong boundary line ang mga anak ng Diyos. Ano po? Okay. Hindi ka na taga sanglibutan. Ulitin ko itong mga kwentong ganito para sa kapakinabangan ng lahat. Alam po natin, sa sapa, na po, ilog, sapa. Yung mga nabubuhay dyan, isda, pantat. Alam niyo pantat? Hindi niyo alam. Dalag. Pantat ba? Dalag. Tama. Huwag niyo kalilimutan yung ano natin. Dalag. Sa sapa, pait. Kagang. Alam mo kagang? Yung iba hindi alam. Talangka. Tagalog na kasi yung iba eh. Kagang, talangka. Pagong. Yan mga nabubuhay dyan. Pero merong nabubuhay dyan sa tubig. Na hindi taga-tubig. Yan. Pag gumilid-gilid kayo sa gilid ng sapa, lalo na mayroong mga sanga na nakaganyan, no? Nakaganon sa sa gilid ng sapa, may tubig yan, no? Makikita niyo diyan, hawiin niyo. Makikita niyo diyan yung mga gagamba. Gagambang tubig. Kakita na kayo nun? Yung bang makikita niyo haba ng paa, nag-exercise yan. Yan. Ganyan yan eh. Yung iba nagtitiktok. Yan. Andun sila sa ibabaw ng tubig, nabubuhay sa tubig, na hindi sila taga-tubig. Kikita nyo? Yan po yung halimbawa ng isang anak ng Diyos. Andito ka sa sanglibutan, pero hindi ka na taga-sanglibutan. Hindi namumuhay sa iyo yung mga bagay na nasa sanglibutan. Yan. Ang sabi diyan, Filipos 3:20, bukod sa hindi ka na taga-sanglibutan, subalit sa kabilang dako, tayo ay mga mamamayan ng langit. Hello. Marami pag tinanong mo, alam mo pa, namatay ka, saan ka pupunta? Sabi, hindi. Buhay pa ako. Pagpatay na ako, sa ko malalaman. Wala talaga. Pero kung alam mo na hindi ka na taga-sanglibutan, alam mo kung saan ka pupunta. Kasi isa lang pupuntahan mo, mamamayan ka na ng langit. Bakit? Nagkaroon ka ng personal na relasyon kay Kristo na bumaba mula sa langit. Tumabo sa iyo. Hiniram yung cross sa iyo. Ibinigay ang kanyang buhay sa iyo. No matapos niyang mamatay para sa iyo, bumangon siya para ipakita sa iyo na karapat dapat siyang tagapagligtas, na kung sakaling sumampalataya ka sa Kanya, ikaw ay matatawag na Kristo Anon. Sa Bisaya, Kristo Anon. Ito po yung Kristiyano. Ang dami pong binubuhusan dyan sa ulo, ginagawang Kristiyano. Ngayon, Kristiyano ka na. Bubusan ng konting tubig. Ang problema pag nakiripis, gawa ng tao yun. Sa Biblia, sinasabi dyan, dalawang klase ng Kristiyano. Mayroong gawa ng Diyos at gawa ng tao. Palangga, pakiano mo nga, John chapter 1, verse 12 to 13. Iwasan muna natin, iwanan natin yung iba. Para makita po natin lahat. Datapwat ang lahat ng sa Kanya'y nagsitanggap,
Pansinin nyo, nagsitanggap. Ay sa Panginoon yan. Pinagkalooban niya sila ng karapatang authority to become mga anak ng Diyos. Sa mga katuwing bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Ang sino man sa kanya ay tumanggap. Mrs. hindi ka nga nito. Pakita yung halanginan. Halimbawa ko lang to, bigla lang mga ano yan. Pagka-dance ka. Yan, Yan. Nung humarap kami sa pastor, magkakasal sa amin, ang sabi ng pastor, lalaki, tinatanggap mo ba si babae na maging asawa mo? Sabi ko, opo. Yun ang pagtanggap. Tinanong din siya, babae, tinatanggap mo ba si lalaki na maging asawa mo? Opo. Yung pagsagot ng opo, yun po'y pagtanggap sa bahagi na kaming dalawa, iba yung apelyido niya, magiging apelyido niya, sa akin na. Dadali niya. May karapatan na siya. Ako ngayon, may karapatan na sa kanya. Siya, akin na. Ako rin, sa kanya na. Hindi na ako pwedeng tumingin sa ibang chicks. Yan. Kasi pag-aari na ako niyan. Yan po yung authority. Mamatay man ako, lahat ng napundar ko, may iwan sa kanya. Hindi niyo pwedeng kunin yan. Kasi siya ang may authority. Nakikita niyo, yan po yung... Salamat. Yan pong ibig sabihin. 12. Maunawaan po natin yung Biblia. Ano po? Ngayon, pakikipagrelasyon sa Diyos. Hindi po gawa ng tao. Gawa ng Diyos. See? Verse 13. Na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Ang daming naging Kristiyanong kalooban lang ng tao. See? Bata ka pa, binyagan ka pagkatao, ito, Kristiyano ka na. Ay, punong-puno yung mga bilangguan natin ng mga Kristiyanong pumapatay. See? Punong-puno yung mga bilangguan natin, mga correctional. See? City jails, lahat ng yan. Mayroon yan. Ginagalis na sila sa loob, nagsisiksikan. Yung mga Kristiyanong ginawa ng tao na walang relasyon sa Diyos. Nakukuha po ba natin? Hello? Labas na tayo sa topic natin. Labas na tayo. Pero yan ang Panginoon. Ito po yung nais ng Diyos eh. Hindi ka na taga-sanglibutan. Ang sabi ng pinaka-main topic po natin. Na po? Kapag hindi ka taga-sanglibutan, nararapat na i-adapt mo yung mga bagay na katauhan doon sa langit. See? Yun po yung pamumuhay mo. Yun ang magiging ugali mo. Na po? Alam po natin, ang sanglibutan ay maraming detour. Tama ba yun, detour? Dati mo rin, may detour. Ibig sabihin, maraming liko. Yeah. Kaya ingat kayo, mga ano, baka doon sa Manila, ang daming liko dyan. Ang daming detour dyan. Ha? Okay? Ang sabi diyan, magbago ka ng pag-iisip upang malaman mo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. Kaya nakakalungkot, maraming tinaguri ang Kristiyano, pero patuloy na namumuhay sa bahagi ng gawain ng sanglibutan. Okay? Punong-puno yan, lalo na ngayon, magmamahal na araw, ang daming mababait dyan. Pero pagkatapos niyan, ang iba, makikita mo, nagpapatulo ng dugo, nagtatalokbong. Okay? Mag-aampas, magpapatulo ng dugo sa likod. Hugasan sa dagat, maliligo sa dagat. 1 linggo lang, umiinom na naman. Okay? Balik sa dati. Tunganga na naman ang kung ano-ano. See?
Kristiyanong gawa ng tao. Ano sabi ng 2 Corinthians chapter 5 verse 17? Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo, yung pakikipag-isa dito ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. See? Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kita nyo? Hindi mo kaya yan. Kahit nasabihin, magkunwari ka lang, hindi mo kaya yan. Ha? Pagdating ng New Year, gagawa ka ng listahan mo, hindi na ako maninigarilyo, hindi na ako inom, hindi na ako magmumura, hindi na ako magsusugal. Wala. Ikaw lang nagsabi niyan. Para ka lang naglambitin, kumapit sa isang bagay, tapos pag tumagal na, mangangalay ka. Hindi mo kaya yung bigat mo eh. Bibitaw at bibitaw ka kasi ikaw lang. Sa sarili mo lang. Hindi na ako, hindi na ako. Pahawa ka kay Kristo. Ang sinumang na kay Kristo ay bago. Si Kristo lang makakapagbago sa isang makasalanan. See? Kaya nga nandun siya sa krus. Hindi po yan tinatawag na second hand. Hindi yan tinatawag na surplus. Yung pagiging bago mo. Hindi ka surplus. Hindi ka repair. Ha? Hindi ka uugok-ugok. Alam niyo ugok-ugok? Oh. Yung ating mga may magbabangka, alam yan. Kung anong uugok-ugok. Yung may mga motor. Yung bang sipa ka na ng sipa. Iyan. Nainit, basang-basa ka na ng pawis. Brr, brr. Ayan. Tapos mamamatay. Di ba? Tadyak ka na naman, tadyak. Ayan. Umandar. Subakay ka na. Bang! 1 metro lang namatay. See? Tapos banat ka na naman. Yun, ugok-ugok ang tawag doon. Kakaroon kayo ng bagong vocabulary. Ha? Naalala ko mayroong isang batang nanonood ng narinig niya. Dumaan siya sa bahay ng pastor. Pastor nila yun, bata. Narinig niya may pumupok. Ayaw nang tumunog. Makapal. Narinig niya may pumupok-pok sa loob ng bahay ng pastor. Pumasok siya. Narinig niya, nagkakarpintero pala yung pastor. Mga 1 oras na siya, andun, nanonood lang. Tapos nagtanong na yung pastor. Sabi ng pastor, son. Sabi niya, anak. Gusto mong matutong magkarpintero? Ang sabi ng anak, hindi po. Bakit kanina ka pa dyan? Baka mamaya hinahanap ka na ni nanay mo. Tinitignan ko po, baka mapukpok po nyo yung daliri nyo. Yun. Pag napukpok nyo yung daliri nyo, baka iba na yung lumabas sa bibig nyo. Inantay ko po na mapukpok nyo yung daliri nyo. Di ba? Kakita kayo ng karpinterong itim ang kuko? Punta kayo kapatid na Miguel. Okay. Naturally sa iyo ng tao eh. Di ba? Yung bagsakan ka rito, nagulat ka. Iba na yung lumabas sa bibig mo. Di ba? sabi ng Biblia, kung ano lumalabas ito, galing sa puso. Minsan lumalabas, iba na yung nababanggit mo. Madulas ka, iba na yung, di ba? Sinundot ka rito, iba na yung, sabi na, mag-iba ka eh. Ha? Apat na pages po ito eh. Hindi pa tayo nakakaisang pages. Naalala ko nung mag-apply ako sa isang kumpanya, export and import.
lumabas ako sa ministry, na po, na hinawakan ako na sa Caloocan. Sabi ko, try ko na mabigyan ko na magandang buhay din yung pamilya ko, yung mga anak ko. Nag-apply ako sa isang Kristiyano na lahat ng produkto natin sa Pilipinas, ini-export yan. Pati ataol, pati bayong, pati banig. Export yan. Lahat. Pati pagkain. Pero hindi niya sinabi sa akin na hindi ako pwedeng matanggap. Kasi ang sa kumpanya nila dito, libo-libo yung kanilang empleyado. Hindi ako natanggap. Sabi niya, simula ka sa labas. Marami tayong negosyo sa labas. Sabi niya ganyan. Simula ka sa Palawan. Southern part. Nang malaman niya na taga Palawan ako, tuwan-tuwa siya. Pero northern part ako. So, doon ako. Dinestino ako ron. Tagal. Then, lipat-lipat, napuntahan ko dyan yung mga lugar dyan lahat. No? Ikadwang Banwa, narating ko yan. Yan ang Banwa, ano pa? San Vicente, Port Barton, lahat ng yan. Bakwit. Alam niyo Bakwit? Kung saan? Hindi niyo alam Bakwit? Taga-Kurong kayo, hindi niyo alam Bakwit? Alam kapatid, alam Bakwit? Wala. Yung El Nido, tawag yan ng araw, Bakwit. El Nido na ngayon. Yan. Ikot-ikot ko lahat yan. Wala pang mga resorts. Lahat wala pa. Parang ano lang yan. Parang mga ano lang. Mga gubat kung titingnan mo. Na po? Pagdating ko na Liminangkong, nandyan na yung engineer, operation manager ng kumpanya na pinasukan ko. So doon lang kami nagkakilala talaga. Then ang sabi niya sa akin, kilala na si Jan sa lugar na yan. Pabalik-balik siya dyan. Familiar siya sa mga tao. Ay ako bago lang, napunta ng Liminangkong. Tapos sabi niya, Vic, punta tayo doon. Sabi niya ganyan. Mag-to for the road tayo. Ayan. Alam niyo to for the road? To for the road tayo. Sabi niya ganyan. Tapos sabi niya maraming chicks doon. Kwento-kwento lang. Pwede pa sa oras tayo bago tayo mauwi at matulog. Ayan ganyan. Then, sabi ko, engineer, hindi po ako umiinom eh. Sabi ko sa kanya, at saka bawal po sa akin yan, kamamatay ko. Sabi ko sa kanya. Basta uminom ako kahit na kunti lang. Sabi niya, beer lang sabi niya, dalawang bote lang. Naku, hindi ko kakayanin po yun. Kunti lang yan, sabi ko mamamantal na ako. Hirap na ako huminga. Sabi ko sa kanya, baka magpasan ka pag uwi. Sabi ko sa kanya. Hindi siya di doon na lang tayo pumunta. Sabi niya, magbilyar tayong dalawa. Nadaanan namin yung bilyar na yan eh. Minsan, sabi ko sa kanya, engineer, dumating ako sa ganitong hindi pa ako nakahawak ng tako na nagsundot-sundot, sabi ko, puro bago mga doon. Bago tayo. Pag nandun tayo, titinginan tayo ng tao, sabihin, mga hustler to. See? Yun ang Sabi ko, hindi ako marunong. Hindi pa ako nakahawak niyan. Sabi niya, alam mo, Vic, walang kakwenta-kwenta sa isang tao na nabubuhay ka sa labas ng mundo. Nakuha ninyo? Sa kanya yun, walang kwenta. Kasi okay siya sa lahat ng bagay na nasa sanglibutan. Pero sa akin, yun ang pinakamahalaga na buhay. Ano ba? Now, ang sabi diyan ng ating talata kanina, magbago ka, bagong isip, puso, kalooban, pagnanais, kilos, gawa, libangan, interes, adikain, mga plano mo, mga hilig mo, pati pananalita mo, bago. Yan po. Ayaw mo bang pero unti-unti, binabago ka ng banal na espiritu na nasa iyo. Yan po yan. Pati pananamit. Ayan.
Kita niyo mga pananamit ngayon? Naiwala ba kayo? Nung araw, yung bra, panloob. Ngayon, panlabas na yung bra. Okay? Nung araw, yung kamisyon, panloob. Ngayon, panlabas na. Nasanay na tayo sa mga bagay na nagaganap na nakikita natin. Pwede na lumakad dyan sa lansangan na nakabra ka lang. Pwede ka na lumakad dyan na nakatupis ka na lang. Subukan nyo mamaya, pag-uwi nyo. Sa makinit, kung saan? Subukan nyo. Magtupis kayo, mga babae. Try natin. Siguro sabi ng Bisaya, naku po, Diyos por santo, kalaway. Kalaway. So, nararapat po na sa bawat bahagi ng ating mga buhay na bilang anak ng Diyos. Yung bawat hakbang po natin, nakatuon tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Yung ating kanan, sa pananampalataya, yung ating kaliwa, yung mga bagay na sa kalooban ng Diyos, nakalugod-lugod. Na po? Magpapasimula ka kay Kristo sa iyong kalagitnaan ng buhay na pamumuhay kay Kristo at magtatapos ka rin kay Kristo. Yan po. Huwag po tayong magbigay ng tawag yan, big check. Na po? Sa sanglibutan. Huwag kang umayon sa agos. Ano sabi na 1 John chapter 5 verse 19? Alam natin tayo sa Diyos, kahit na ang buong sanglibutan ay nasa kapangyarihan ng diablo. See? Bakit tayo mag-iba? Kaya buong sanglibutan, nasa ilalim ng kapangyarihan ng diablo. Yan po. Ano po? Then, 2 Corinthians chapter 4, verse 4. Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay dinulag ng Diyos. Small letter, Mga minamahal. Ang dami kong nakikita pag gumagamit ng post, gumagamit ng mga word sa cellphone. Yung Diyos nila maliit. Pangalan nyo, capital letter. Pero pagdating sa Diyos, minamaliit nyo. Nakakala nyo, Binulag ng Diyos ng sanglibutan ng kasamaan ng daigdig sa daigdig na ito upang hindi nila makita ang liwanag ng magandang balita tungkol sa kalulatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. See? Si Kristo ang larawan ng Diyos na hindi nakikita. Nga po? So, makita natin dyan. Hayaan po natin ang Diyos na baguhin ang ating pag-iisip upang maunawaan natin ang kanyang kalooban upang higit mong magagawa kung ano ang mga bagay na kalugod-lugod, mabuti at perfect sa kalooban ng Diyos. Yan. Alam po nyo kung anong sanglibutan? Ito ang sanglibutan. Pakita natin kung ano ang sanglibutan. 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan, yan po yung sanglibutan, ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ayan na. Ang mga nakikiyapin, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalik sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing,
nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa karya ng Diyos. See? Yan ang sanglibutan. Galatia chapter 5, verse 19 to 21. Yan po yung sanglibutan. Hindi may kakaila ang mga gawa ng laman. Pag ikaw na sa Panginoon, nabubuhay ka sa Espiritu ng Diyos. Okay? Hindi may kakalia ang mga gawa ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsisilos, pagkakagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi, at pagkabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, walang habas na pagsasaya. Walang habas na pagsasaya. At iba pang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. See? Baka isipin nyo, Pastor, bakit wala dyan yung sigarilyo? Ha? Bakit wala dyan yung drugs? Ha? Yung katagang tulad nito, nandun yun. At ang mga bagay na tulad nito, sigarilyo, lahat, sugal, o anuman. See? Kasama po dyan. Now, 1 Corinthians chapter 10, verse 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom, o anuman ang ginagawa ninyo, gawin ninyo ang lahat sa kalulahati, ikararangal ng Diyos. Ito po yung natin. Number 1 na motibo po natin. No? Whether you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Kaya malimit ko pong sabihin na po, enjoy His grace and extend His glory in your life. Na po? Enjoy mo yung biyaya ng kaligtasan na napasayo. Palawakin mo yung kalwalhatian ng Diyos na nasa buhay mo. Na po, sa buhay na kaparanan na kung saan magbibigay ng kagalakan para sa Diyos. Now, 1 Corinthians chapter 6, verse 16 to 20. Tama ba? Hindi ba ninyo alam ng iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan. Sapagkat binili na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. See? Once nagkaroon na kayo na relasyon sa Panginoon, ang inyong katawan, templo na ng Espiritu Santo. Templo na ng Diyos. Ito, hindi tayo pwede maglagay dito ng mga lamisa. Maglagay ng mga patay sinding ilaw. Di ba? Pagkatapos lagyan ng mga upuan. Lagyan natin ng mga bote ng beer. Hindi po pwede. Kasi exclusive lang ang lugar na ito, makakarnig ka lang dito, mga awiting ukol sa Diyos. Ganyan din po ito. Templo po ito ng Diyos. Pag sinabing templo, mga bagay na nararapat makita po rito, ma-display po rito, mga bagay na lumuluwalhati sa Diyos, dito ang ating katawan. Yan. Templo po yan ng Diyos. Alam po nyo, nakakalungkot. Ngayon, nabuhay yung Netherlands na yan. Alam ba nyo kung ano nasa Netherlands? Yung mga churches po ron. Karamihan, pag pumasok ka sa malalaki mga simbahan doon, lalo na sa Katoliko, simbahan ng Katoliko, na po, kainan na dito, wala na po yung simbahan. Nawala na. Mas marami nang namumuhay na tao sa mga bahagi ng sanglibutan. Wala nang ganong pumapasok sa loob ng simbahan.
Nakakalungkot. Kaya nga ito yung larawan ng ating Panginoon Kristo. Nung pumasok siya sa Jerusalem, tumuloy siya sa templo. Ano? Pagdating sa templo, ayun kapatid, Lucas, chapter 11, andyan yan. Dating niya sa templo, nakita niya yung kanyang templo. Mayroon nang nagpapalit na mga pera, dollar, sabi natin, pounds, ando na, sterling, o kung ano-ano pa. Mayroon nagtitinda ng kambing, o kung ano-ano sa loob ng templo. Nung makita niya, nagalit siya, pinagbabaliktad niya lahat. Sabi niya, bakit ginagawa niyo yung bahay ko na bahay kalakal? See? Hindi po ganun. Na lahat ng bagay nakikita sa atin. Display sa atin. Na pwede ka sa lahat ng bagay. Hindi po. Mayroon po tayong boundary line na dapat nating kalagyan. Mayroon po tayong boundary line na hindi na dapat pasukin. Yan po. Na kung saan, nalulahati natin ang Diyos. Taglay natin ang katotohanan. Yan po. Hindi sa lahat po pwede po tayo. Yan. Now, maniniwala lang po yung tao sa Biblia na salita ng Diyos pag nakikita ang buhay mo na nagsasabi ng totoo. Maniniwala lang ang tao sa Diyos na hindi nakikita na mayroong kapangyarihang magbago ng buhay ng isang makasalanan kung nakikita sa buhay mo ang tunay na binago ng Diyos. Okay? Pero kaya nga malakas po tayo na magbigay ng patotoo. Kahit hindi ka nagsasalita, sabi ng Biblia kasi, kahit hindi ka magbukas nito, yung buhay mo ang nagsasalita ng katotohanan. Ano kaya kung makita ng tao na si pastor may sipit-sipit sa daliri? Kahit hindi ko yan hinihitit. Makita lang na sipit-sipit sa daliri. Ano ang implikasyon sa tao? Di ba? Templo yan. Ano kaya makita ng tao na si pastor hawak ang red horse ba yun? Red horse. Hawak lang. Hindi ko naman tinutunggay. Hawak lang. Ano ang implikasyon sa mga taong nakakakita? Yan po yung pagkakaiba ng sanglibutan at ikaw na templo ng Diyos. See? Ano mo? First Timothy chapter 1 First Timothy. No. First Peter. Bilang masunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo nung kayo'y wala pang tunay na pagkaunawa. Verse 16, 15. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo ay banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. 17, 16. Sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. You see? Na po? Maaaring mag-isip kayo eh. Pastor, paano yan? Baka mamaya, kasala pa rin ako, banal pa rin ba ako? Tandaan po ninyo, banal ang tumawag po sa inyo. Ang sabi ng Biblia, basta lagi kang maglilinis sa sarili mo, if we confess our sins, He is faithful and just, tapat na tayo kanyang patatawarin. Alam ng Diyos yung ating mga kahinaan. Pero ang sabi ng Panginoon,
kung siya'y magparusa sa kanyang mga anak, hindi na katulad ng pagsuway. See? Kung gaano kataas ng langit sa lupa, gayon ang aking pag-ibig sa inyo. Kung gaano layo ng silangan sa kanluran, gayon ko inalis ang inyong mga kasalanan. See? Gayon po yung pagtrato ng Diyos sa kanyang mga anak. Na po, wag lang po tayong sadyain ang paggawa ng kasalanan. No? Now, okay. Dito tayo magtapos. Anong oras na ba? Ephesians chapter 2, verse 8 and 10. Sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas. Ha? Hindi sa sarili mo, ha? Kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang may pagmamalaki ang sinuman. Okay? Kaya hindi mo pwedeng sabihin, mabuting tao ako. Hindi ako katulad ng kapitbahay kong adik. No? Hindi ka pa rin maliligtas. Andiyan ka pa rin na mamahay sa bahagi ng tinatawag na kasalanan. Na po? Tanging ang kaugnayan mo kay Kristo ang siyang magbibigay sa iyo ng kalayaan mula sa pagkapahamak. Ano po? Biyaya ang tawag ko ron. Hindi sa iyong mabubuting gawa. Okay? Kaya sinabi niya, it is finished, naganap ko na ang hindi mo kayang ganapin. Magtiwala ka lang, sabi niyan, sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. Yung ginawa ni Kristo sa cross, biyaya yun para sa atin lahat. Aber nga, baka maabot ng isip ninyo. Ha? Diyos po siya. Diyos po siya. Ang sabi ng Pilipos, palanggawag na. Sabi ng Pilipos 2:6, na bagamat siya ay Diyos, hindi niya pinanghawakang makipantay sa Diyos, bagkus hinubad niya at nag-anyong tao. See? Kaya ang tanong doon, nung siya nasaan yung tao, ano siya? Sabi ng iglesia, di tao. Ay, nung siya nasaan yung Diyos, ano siya? See? Nag-anyong tao. Now, nung mag-anyong tao, ano-ano ang kanyang mga hiniram para maabot lang kalagayan mo. Kalagayan natin lahat. Una, nanghiram ng laman. Ang Diyos Espiritu, sabi ng Biblia, God is a spirit and we must worship Him in spirit and in truth. Ang Diyos ay Espiritu, nanghiram siya ng laman. Ano pa? Ano pa kanyang hiniram? Magulang. Tama. Nanghiram siya ng tatay sa laman. Hindi niya tatay si Jose. Tatay-tatayan yun. May tatay siya ang Diyos. Nanghiram siya ng nanay sa laman. See? Ang sabi ni Maria, nung sabi sa kanya ng anghel, maglilihi ka at manganganak ka ng sanggol na lalaki, tatawagin ang kanyang pangalang Jesus sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan. See? Nanghiram siya ng nanay sa laman para maabot lang ang iyong kalagayan na nasasaktan sa laman. See? Ano pa? Kumakatok. Hindi mo talaga mapatunog. Sabi ni Jose, baka pwede kami makituloy. Ha? Nanghiram siya ng lugar na panganganakan. Hindi siya sa ospital. Hindi siya sa banig. Sa pakainan ng hayop. Nung pumasok siya sa Jerusalem, yan, linggo na naman ang palaspas niyan.
Ano sinakyan niya? Hindi yung kabayo. Asno. Hindi makatakbo yan na mabilis. Ay sabi niya sa kanyang dalawang alagad, pumunta kayo sa susunod na nayon. Makita niyo yung asno nakatali doon. Hubarin niyo. Pag sinita kayo ng may-ari, no, sabihin niyo, hinihiram ng Panginoon, ibabalik din. See? Nakita niyo si Pope John, yung pumunta dito noon, ginawa siya ng tube. Nasa loob siya ng tube, salamin lahat. See? Walang makalapit sa kanya. Bulletproof yun, milyon ang halaga. Pero ang ating Panginoon Kristo, malaya, sakay lang ng isang asno, pumasok sa Jerusalem. Nakita ninyo? Lahat ng kanyang dinaanan, hiram. Ano pa? Nang pinaglalaruan siya doon, piniringan, sinusuntok, sinasampal, tinatadyakan, binabatukan. Ang sabi ng, sabi niya, hulaan mo kung sino bumatok sa iyo. Nababasa ba niyo yun? See? Para siya magmukhang hari, hinuban ni Herodes Antipas yung kanyang kapa, isinuot sa ating Panginoon Kristo para magmukha siyang hari. Kiram na kapa. Para lang maabot yung kalagayan mo. Pinairam siya ng korona. Nung sinalpak sa kanya, tumuloy yung mga dugo sa noo. Hiram na korona. Pinahawak siya ng tambo para kanyang setro. Hiram. Lahat, hiram. Hiniram niya yung sakit sa laman nang pinarurusahan siya. Ipinako siya sa krus. Ramdam niya yung sakit. Ang Diyos hindi masasaktan. Pero lahat ng yan, hiniram niya. Yung krus nilalagay dyan, sa atin, silya elektrika, lethal injection. Sa Roma, ipinapako sa krus ang isang makasalanan. Kaya nga nandun siya, dalawa kabilaan mayroon kasama siya. Mga magnanakaw kriminal, nakasama siya. Inilagay si Kristo sa kalagitnaan para siya tingnan na siya ang pinakamasama sa tatlo. Kasi, hiram na krus. Ay, hindi naman siya nagkasala. Sabi ni Pilato, naghugas ng kamay. Wala akong makitang kasalanan sa taong ito. Pero nandun siya. Sino dapat sa krus? Sino dapat doon? Pakitaas nga ang kamay, tingnan natin kung hindi hindi pa tapos ang tanong ko. Sige, taas nyo. Ang tanong ko, sino kayang hindi nagkasala, hindi nagsinungaling? Aber, taas nga ang kamay. Sino sa atin ang nakaranas ng sinungaling? Tapang nyo ngayon, ha? Ano? Kaya nandun siya sa cross para sa atin. Pag nagsinungaling ka ng minsan, sinungaling ka na. Magkasala ka lang na minsan, makasalanan ka na. Hindi ka tatanggapin sa langit. Bakit ka lang tatanggapin sa langit? Mayroong kumuha ng pwesto mo doon, nang hiram ng krus. Nakikita natin, nanghiram siya ng krus para lang sa iyo. Mapatawarin mo po sila. Hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Ikaw pa rin ang nasa kanyang puso. Ang kailangan mo lang, huwag kang maging relihiyoso. Hindi ka maliligtas sa pagiging relihiyoso mo. Relihiyon, gawa ng tao. Ang gawa ng Diyos na relihiyon, si Kristo, nandun. Magkaroon ka lang ng personal na relasyon sa ating Panginoon Kristo. Ito ang totoo. Naalala niyo yung dalawa? Ang sabi nung isa, kung ikaw ang Kristo, bakit hindi mo iligtas ang iyong sarili? Bumaba ka sa krus, pati na kami. Kailangan niyang kaligtasan, pisikal. Para magkaroon pa siya ng pagkakataong mag-beer house, magkaroon pa siya ng pagkakataong gumawa ng kasalanan. Pero ang isa, anong sinabi niya? Mangilabot ka sa iyong sinasabi. Tayo na parusahan.
Dahil nagkasala. Tayo nagkasala. Pero ang taong ito, naparusa ng hindi nagkasala. Tapos ipinaling niya ang kanyang tingin, Jesus, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Sinabi ba ng Panginoon, after 3 days, after 40 days, makasalanan ka. Lahat ng makasalanan, kinakailangan, dadaan mo na sa purgatorio. See? At kailangan prosesyo ng padasal na walang katapusan. Anong sinabi ng Panginoon? Ngayon din. Ngayon din, kakasamahin kita sa aking paraiso. Anong ginamit niya? Pananampalataya. Ang kaligtasan nasisentro sa pananampalataya. Hindi sa sarili mo, hindi sa gawa mo mabuti, hindi sa lahat ng gawa ng reliyon na kung ano-ano. Personal na yung kaugnayan sa ating Panginoon Jesucristo. Naunawa po ba natin? Tingnan natin, sino nakakaunawa sa atin? Pakitaas ang kamay. Naunawa po ba natin? Kaibigan, iligtas ka dyan. Sa iyong kinaupuan ngayon. Kung ano ang pangako ng Panginoon doon sa isang kriminal sa krus, ito rin ang gagawin ng Panginoon sa iyo. Right now. Kung pagtitiwalaan mo siya. Sabihin mo lang sa sarili mo, Panginoon, alam ko po na ako isang makasalanan. Alam ko po na hindi ko kayang gawin ang ikaliligtas na aking sarili. Alam ko na ikay namatay para sa akin upang bigyan ako ng magandang kinabukasan sa langit. Na magkaroon ako ng katiyakan. Pinagsisisihan ko ang aking kasalanan. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Tinitiyak ko sa iyo, kaibigan. Ngayon din, mapapasayo yung Diyos na lumikha ng malaking sanglibutan. Maliit na Diyos na papasok sa buhay mo ngayon. Kung pagtitiwalaan mo siya. Hello? Hello? Tayo po'y manalangin. Yumuko po tayo lahat. Amang banal, ito po yung Panginoon na para sa iyo. Salamat po sa biyaya ng pagkain na pinakalo mo po sa amin ngayon. Ama, bigyan mo kami, Panginoon, ng desire, pagnanais, na makita ang mensahe na pinagkaloob ng aming Panginoon Kristo para sa amin. Tulungan po kami na maunawaan po namin ang layunin o Diyos ng kaugnayang espiritual, kung kaya nagpakatao ang aming Panginoon Kristo at bamuangon muli mula sa kamatayan upang patunayan na karapat-dapat siyang maging tagapagligtas. Pagpalain mo po ang iyong mga salita. Kaibigan, nandyan, alam ko, naririnig mo ako. Tinatawagan kita ng pansin. Nais mo ba sa oras na ito nakilalanin at tanggapin ang ating Panginoon Kristo? Sabihin mo lang sa Kanya, Panginoon, pinagsisisihan ko ang aking mga kasalanan. Tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas. Ginagawa kitang Panginoon ng aking buhay mula ngayon, magpakailanman. Mayroon ba sa ating kalagitnaan? Pakitaas lang kamay. Walang nakakakita sa iyo. Ako lang. Mayroon ba? Ito'y para sa iyo. Pinagkaloob ng Panginoon ng kanyang buhay para sa iyo. Upang magkaroon ka ng tiyak na kabuhayan pang walang hanggan. Salamat, Ama. Maraming salamat sa katotohanan ng iyong mga salita. Bless mo po ito sa aming mga puso.
sa aming mga buhay. Pagpalain mo po maging ang pagkilos ng banal na Espiritu na magbigay ng conviction sa bawat isa sa amin. Purihin ka, Diyos. Sa pangalan ng Jesucristo. Amen.